produkto sa Shade Marketing Incorporated. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Sulfon Plus Gold. Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Meron po ako nang iminom ng Sulfon Plus Gold na wala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sulfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, wala po yung sakit ang puson niya. Sulfon Plus Gold. DTX Coffee Mix. Ako sila. Sa una, permi lang gabutod ang akong tiyan. Pagkadungog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix, ni sulay dayon ko. Ninindot ang akong paminaw. Unya, wala na pod nagbutod o nag-aslom ang akong tiyan. Salamat yun sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Papalit sa mga lutika. Kitang taga Mindanao, abtik mo trabaho. Sa lain-laing sakit, sa abtik banat nga Rexidol Forte lang. Abtik yun ang Rexidol Forte. Kontra sa bughat, pamaol, labad sa ulo, o hilanat. Rexidol Forte. Abtik banat sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Ito ang Radyo Natin FM na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Pasko at mapayapa at masaganang bagong taon. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events. Buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sa manyo pong lahat. Sa himpilan, tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship ay muling ihatid sa inyo ngayon dalawang mahalagang issues. Ang karugtong ng usapin, ang tao sa harapan tagapaglikha pagkatapos mahulog sa kasalanan. At ang pangalawa, ang pahayag
Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 2, ang una sa The 7 Great World End Time Events. Sa hapong ito, kilalanin natin ang kalikasan ng Diablo, ang author ng pagsuway tinawag na rebelde sa kaharian ng langit na minsan sumubok sa kakayanan ng makapangyarihan upang ito ay labanan. Sa pamamagitan ng kanyang ginawang pagkudita sa langit kung saan naroon sa presensya ng may kapal na si Yahweh at Yeshua. Pagdating sa mga usaping mga anghel ay may tinatawag itong hierarchical society na ang ibig sabihin ay may iba't ibang level ang kani-kanilang kinabibilangang sosyedad o society. Ang angelic society ay may tinatawag na hierarchical society. Mayroong upper class, middle class, at lower class. At sa bawat class ay mayroon itong tigtatatlong division. Halimbawa, ang upper class level, upper, middle, lower. Sa pangalawa, middle class, middle, upper, middle, lower. Sa pangatlo ay lower class level, lower, upper, lower, middle, lower. Bali, siyam na level lahat ito dahil sa bawat isang klase o klase ng level ay may tatlo katulad ng iba't ibang pamahalaan at upang maunawaan natin ito, kunan natin ng halimbawa na lamang ang ating gobyerno. Mayroong tatlong branches o na executive, legislative at judicial. Ang una, ang executive, ay ang president at vice president, siyang mga heads at siyang responsable upang ipatupad ang batas. Ang presidente ay nasa ilalim ng kapangyarihan mag-appoint. Sa ilalim niya, ang kapangyarihan mag-appoint ng cabinet secretaries. Ang pangalawa, ang legislative, ang responsible sa paggawa ng batas at pang-repealing na binubuo ng mga senators at House of Representatives. Ang pangatlo is judicial branch. Ang pangatlo, siyang responsable sa pag-interpret ng mga batas at paglagay nito sa tamang aplikasyon ng batas at upang ipagtanggol ang mga karapatan nito at isaayos ito, particular sa bawat ahensyang namamalakad tungo sa ordinaryong mamamayan. Binubuo naman ito ng Supreme Court at lower courts. Sila ang nakatuka sa pag-review ng mga batas, pagsaayos din at kung hindi na kailangan ang batas at maaari itong baguhin o ayusin batay na rin sa kasalukuyang pangangailangan o kailangan paunlarin batay na rin sa kasalukuyang pangangailangan nga. Ibig sabihin, lahat ng ito ay may kanya-kanyang nakatuka sa bawat ahensya na ang common denominator ay para sa kaayusan ng pamamalakad, higit na dihamak ang kaharian ng langit. Higit sa lahat ng may mga kaayusan at kaayusan nga para sa ikaluluwalhati ng walang iba ang ating amang Yahweh. Sa pamalaan ng kaharian ng langit, bagamat hindi lamang mga anghel ang tumutuka para sa kaayusan ng pagpapatupad ng order, mayroon din tinatawag na body of counsel sa heaven. Ang 24 elders sa Revelation chapter 4 verse 4 ay narito ating babasahin. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Sa harapan nga ng trono, araw at gabi ng makapangyarihan na mababasa natin sa aklat ng Revelation ay mga overseers
to present what is the condition of the earth when it comes to the kingdom issues. Governing panel whose decision presented to the Almighty for implementations, but it's not always like this. If the Father had already such decision and had already revealed it, that is constant at hindi mababago. Hindi na mababago. Tulad halimbawa sa issue ng kaligtasan, tapos na ang usaping umaayaw sa anak, ang tagapagligtas na si Yeshua ay tiyak walang kaligtasan magpakailanman. Maliban, mayroon itong exemption to the rules for the purpose. Example, ang 24 elders na siyang may talino o panggampanan ang kakaibang tungkulin ay hindi higit sa anak kahit kailan. Dahil kung ano ang anak, siya din ang ama. Ang 24 elders, lastly, presented to the Almighty Father for His decision. And all decisions should vary to the will of the Father, and they understand the will of the Father. The Father, they must have an understanding about the will of the Father. The Father is not dependent of the 24 elders, but the 24 elders is dependent to the decision of the Father and the Son. Ang Ama ay maaaring magdikta sa 24 elders for certain issues at palagi itong open anytime na ang decision ay dapat manggagaling sa Ama na ngayon sa New Testament ay ibinigay na sa anak. Lahat itong usaping ito nasa anak na ngayon ang lahat ng authority ng heaven and earth simula nang siya ay mailuklok sa kanang trono ng Ama na mababasa sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Narito, babasahin para sa atin. Matthew 28 verse 18 to 20. At lumapit si Yeshua sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa anak. At sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. 19. Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at pangalan ng Anak at Espiritu. 20. Na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasama sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Samantala, ang mga anghel ay mayroong tinatawag na tatlong angelic society katulad ng ating nabanggit kanina. Una, ang music department, ministry, cherub o cherubim. Siyang nakatuka sa trono o tinatawag na Holy of Holies para sa pagluwalhati at pagpupuri sa ating makapangyarihang Yahweh. At mga anghel na siyang tagapanguna sa pagsamba, pinangungunahan ito ni Lucifer. Ang pangalawa ay ang pangalawang angelic society na nakatuka sa pamamalakad o sa administration department at tagapaghatid ng mga mensahe ay pinamumunuan naman ito ni Archangel Gabriel. Pag sinabing Archangel, ito ay high-ranking position o level ng angelic society. Si Gabriel ang nagpaalam noon kay Maria patungkol sa nalalapit na kanyang pagdadalang tao sa ating Mesiyas na mababasa sa Biblia, aklat ng Lucas, kapitulo 1, versikulo 30 hanggang 38. At ang pangatlo ay ang Angelic Society ay ang Military Department, composed of fighters against evils or called protective and offensive both. Ang kanilang sword ay flaming sword, nag-aapoy, nag-aalab o nag-uupo na espada. Kaya pagdating sa protection, sila ang mga nakatuka dito. Sa isang banda, si Lucifer na siyang cherub na mababasa sa Isaiah 28 ay di kalaunan nag-alsa at namuno sa kudeta sa pamahalaan ng Yahweh. Dahil dito, pinalitan ang kanyang pangalan at naging Satanas
kung saan pangalan pinakamasama, pinakapangit, pinakamarumi, pinakamabaho sa lahat ng creations. Subalit, noong hindi pa siya nag-rebuild, siya ang pinakamaganda sa mga angels. Ngunit, nang maghimagsik ay sumama sa kanya ang bilang na 1/3 sa total population ng angels. Sa Revelation chapter 12 verse 3 to 4, ito ay ating mababasa. Dahil ang 1/3 ay nagsimpatiya sa kanya at dahil din sa kanyang pride ay bumagsak sa kalupaan. Narito, basahin natin ang isa pang verse, ang Revelation, pahayag, chapter 12, verse 9. Narito. Revelation 12, chapter 9. Ang Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis sa kasamaan niya. Ituloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Ezekiel, chapter 28, verses 13 up to 17. Ezekiel chapter 28 verses 13 up to 17. Verse 13, ikaw ay nasa Eden, nahalamanan ng Yahweh. Ito ay tinutukoy dito ay si Lucifer pa noon. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang jaspe, ang safiro, ang esmeralda at mga karbungko at ang ginto, ang pagkayari ng iyong panderita at iyong mga plauta ay napasa iyo sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ikaw ang hinirang kirubim na tumakip at initatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng makapangyarihan. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng batong mahalaga. Verse 15, ikaw ay sakdal ng iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Verse 16, dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pandadahas at ikaw ay nagkasala kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Yahweh at ipinahamak kita o tumakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Verse 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinamanhig ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Ang Lucas chapter 4 verse 10 ay sinasabi dito kung saan si Satanas ay alam niya itong angelic society dahil minsan kanya itong hinahawakan bago pa man siya inihagis sa kalupaan mula sa heaven. Narito ating basahin ang binanggit niya sa mahal na Mesiyas nung kanya itong tuksuin pagkalipas ng 40 araw na pag-aayuno. Kanyang sinabihan ang ating Mesiyas na magpatihulog sa ibaba ng gusali. Anya, pakinggan uli natin ito. Luke 4 verse 10, sapagkat nasusulat siya'y bibilin ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay ingatan. Hinahamon o di kaya binubuli ni Satanas ang ating mga Mesiyas. Ito ay isa lamang sa iba pang mga tagpo na mababasa sa Biblia patungkol sa kasaysayan ng pagtukso sa mahal na Mesiyas. You could just imagine mismo ang kaaway nung ang Mesiyas ay hindi pa napako, siya man din ay tinukso ng manunukso si Satanas. Sino sa atin ang magsasabing walang ganitong mga karanasan na nagaganap sa mga personal na ating mga buhay? Sino sa inyo o sa ating lahat ang makakaya labanan ng walang tulong o kapangyarihan ng kanyang salita at galaw
ng Holy Spirit, ngunit tiniyak ang kanyang proteksyon para sa mga kanya, sa mga nakahanap sa kanya at makatanggap ng kapangyarihan mula din sa ating Mesiyas. Sa sariling lakas ng tao, tiyak mabibigo ang sinuman, labanan ang anumang uri ng kasalanan. Maging ang Salmo 91 verse 11, pariho ang sinasabi, totoong wala tayong magagawa kung wala ang ating tagapagligtas. Hindi rin ang tao pwedeng mamili dito. Iisa lang ang tiyak. Ito ay walang iba, ay ang makapiling natin, ang kanyang presensya ngayon, bukas, at sa walang hanggan, na siyang pinakamahalaga sa lahat ng bagay na dapat ang unahin ng bawat tao buong mundo, sapagkat ito ay tiyak na magbibigay ng katiyakan ang presensya niya, dahil ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na kapiling siya. At huwag nang magtiwala sa kaaway o mga temptasyon na kung ating papatusin, ang dulot ay kasalanan. Tiyak ang apoy na walang iba sa impyerno, matulad sa Diablo na si Satanas. Buong buhay niya ay kailanman hindi na muli siyang makababalik pa sa dakilang Yahweh sa dakilang Yahweh hindi na muli siya at sa kaharian ng langit. Wala ni isa man sa tao na kakayaning labanan ang kasalanan kung walang pagtulong ang ating Mesiyas sa pamamagitan ng Espiritu ni Yahweh. Ang kanyang mga salita, mabibigo ang sinuman kung sa akala na ang mamuhay ng kabanalan ay kakayanin dahil sa lakas lamang ng taong taglay. Isang pagkakamali ang mag-isip ng dahil sa sariling lakas o sariling kakayanan ay kaya nitong makapamuhay ng kabanalan ayon sa hinihingi ng katwiran ng makapangyarihan, o kaya sa tingin ay hindi na kailangan pa ang tulong ng makapangyarihan. Totoong pantay ang ating hukom, ang mahal na Yeshua, ngunit nakakasiguro ba tayong pagdating ng paghukom kung tayo ay titimbangin ayon sa ating mga gawa ay makakalusot tayo? Hindi po natin matitiyak yan. Ang katotohanan ay isa lamang ang tiyak, at ito ay sa pamagitan ng Espiritu ni Yahweh na siyang may gawa ng kabanalan sa ating mga buhay pagkatapos na atin tanggapin sa ating buhay ang ating Mesiyas na si Yeshua, at saka pa lamang tayo magiging kalugod-lugod sa Kanya. Ang Biblia sa Luma at Bagong Testamento ay pariho ang sinasabi. Ang aklat ng Zechariah sa Lumang Testamento ng Biblia, ito ang ating mababasa. Zechariah 4 verse 6, nang magkagayoy siya'y sumagot at sa nagsalita sa akin, na nagsasabis ito ang salita ng dakilan at makapangyarihan kay Sorokobabil. Ang sinabi hindi sa pamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng aking espiritu, sabi ng Yahweh ng mga hukbo. Totoo ang sinabi ng Zechariah Kapitulo 4, versikulo 6, nasabi, nang magkagayoy, siya'y sumagot at nagsalita sa akin, na nagsasabi, ito ang salita ng dakila at makapangyarihan ni Yahweh kay Zerubbabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Yahweh ng mga hukbo. Sa Bagong Testamento, ito naman ang ating mababasa sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 63 up to 69. Ang Espiritu nga, ang bumubuhay sa laman, ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Verse 64, datapwat, may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya sa pagkatalastas na ni Yeshua, buhat pa ng una kung sino-sino
ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Sa verse 65, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Verse 66, dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sa verse 67, sinabi nga ni Yeshua sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro. Verse 68, mahal na Yeshua, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Verse 69, at kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal na Yahweh, ang Espiritu nga, ang nagbibigay buhay sa ating mga katawang mahihina, walang kakayanang makapamuhay ng may kabanalan. Huwag magkakamali ang sinuman na sa atin dahil ang makapamuhay tayo ng may kabanalan na hinihingi ayon sa pamamaraan ng Yahweh ay gawa lamang ng Espiritu ni Yahweh. Narito ang ilan pang mga salita niya sa Biblia. 1 Corinthians chapter 15, verse 45, verse 47 up to 50. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay o quickening spirit. Ang unang tao ay tagalupa, naukol sa lupa. At ang ikalawang tao ay tagalangit. Ang tinutukoy dito ay ang tinatawag na unang Adan. At ang pangalawa ay spiritual na siyang nagtubos sa kasalanan natin. Lahat ang mula sa langit ay napako at namatay. At pangatlong araw siya ay nabuhay na magmuli at nakaluklok sa kanang tsuno ng Amang Yahweh na mababasa din naman sa unang Korinto chapter 15 verse 4, Hebrew chapter 1 verse 3, chapter 12 verse 2, 1 Peter chapter 3 22, Acts chapter 7 55 to 56 and verse 48. Kung ano ang tungkol sa lupa ay gayon din naman silang mga tagalupa, at kung ano ang tungkol sa langit ay gayon din naman silang tagalangit. Sinasabi ko nga, ito mga kapatid sa verse 50, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Yahweh, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ang Juan 3 chapter 6, ito din ang mababasa. John chapter 3 verse 6 to 7. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo sa verse 7. Kinakailangan niyang kayo'y ipanganak na muli o must be born again. Ang salitang must o kailangan ay dapat bigyan ng kahalagahan ng lahat ng tao, sapagkat ang ibig sabihin lamang nito ay kung wala ito, wala rin buhay na walang hanggan. Dahil ang kasalanan ay kapangyarihan ng dyablo upang pabagsakin ang sinuman sa katuwiran ni Yahweh, upang hindi ito makapamana ng buhay na walang hanggan. Bumagsak nga si Satanas dito sa lupa. Siya ay may taglay na kapangyarihan na hindi matatalo ng lakas lamang ng tao. At kung walang tulong ng kapangyarihan at gabay ng ating Mesiyas na ayon pa sa Kanya, tayong lahat na tao ay walang magagawang iwasan ang kasalanan o kahit ano pa mang bisyo mayroon kayo na siyang maaring magiging sanhi ng ikapapahamak ng kaluluwa. Subalit, ang mga salita ni Yahweh na inyo ngayong narinig at pagtanggap sa ating Mesiyas na si Yeshua habang tayo ay nabubuhay pa dito sa lupa ay siyang natatandaan upang ang ating mga kaluluwa ay maligtas mula sa kapahamakan walang hanggan sa impyerno. Hindi tayo maliligtas sa ating mga sariling pananaw o mga paniniwala sa ating mga sarili o sariling abilidad o sa mabubuting gawa. Ito ang binanggit sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 10. Narito, basta babasahin para sa atin. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nagligtas sa pamamagitan ng
palataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kalooban ng Yahweh. Hindi pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpapuri. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Yeshua, ang Misaya, para sa mabubuting gawa na nga inihanda ng Yahweh. Lakaran. Mahal tayo ng ating Mesiyas, yan ang katotohanan. Buhay niya ay kanyang ibinigay sa programa ng Amang Yahweh. Sa katunayan, libu-libong anghel ang nagsasaya sa iisang nagbabalik loob sa ating tagapagligtas at tumatanggap sa kanya na mababasa din naman sa Biblia, Lucas chapter 15 verse 10. Lucas 10 to 10. Sa ngayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa at harapan ng unang upang siya'y nating mga anghel ng Yahweh dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Nakita na natin sa Lucas 15 verse 10, gayon din, sinasabi ko sa inyo, anya, na may tuwa sa harapan ng una upang siya nating mga anghel ng Yahweh dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Sa kabilang banda, wala rin naman tayong magagawa. Walang magagawa ang tao sa kanyang sarili upang maging matuwid sa harapan ng Yahweh kung wala rin ang Mesiyas sa ating mga buhay. Kung kaya't mahalaga ang tanggapin siya at tanggapin pakinggan ang kanyang mga salita na susulat nga maliban lamang kung kasama natin siya araw-araw sa ating buhay, na ito ang kanyang pinatutuhanan sa kanyang mga salita din sa Biblia. Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 3 hanggang 8. O nga po, totoo. Totoong ang puno ng lahat ng mabubuting gawa at kaligtasan mula sa kapamakan, bunga ng kasalanan kung saan ang iibig pakatukuyin ay katuwiran ng Amang Yahweh ay ang ating Mesiyas na si Yeshua. Kabaliktaran naman ito sa puno ng kasalanan na tinawag itong Satanas o Diablo, manlilinlang at ang pinuno ng sanlibutan. Ang Biblia, Aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, Revelation chapter 12, verse 9, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, John chapter 12, verse 31, at 1 John chapter 5, verse 19. Narito, ating pakinggan at babasahin para sa atin. John 10 verse 10, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang manakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Verse 9, at inahagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inahagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inahagis sa kasama niya. Verse 4, na binulag ng Yahweh, binulag ng Diyos ng sanlibutan. Ito ang mga pag-iisip ng mga hindi magsisimpalataya upang siya'y kaniyang huwag sumilag ng kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Mesiyas, na siya'y larawan ng Yahweh. Verse 31, ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. Nalalaman natin ang tayo sa Diyos ay ang buong sanlibutan ay nakahiling sa masama. Nalalaman natin ang naparito ang anak ng Yahweh at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya sa natotoo at tayo'y nasa kaniyang
na totoo na makatuwid ay sa kaniyang anak na si Yeshua. Ito ang tunay na makapangyarihan at ang buhay na walang hanggang. Pakinggan natin ang mga nabanggit. Sabi, hindi pumarito ang magnanakaw. O pumarito nga. Pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito, anya, ng ating mahal na Yeshua, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Sa Revelation, pinatutunayan din ang patungkol sa ating kalaban na si Satanas, anya, at inihagis ang malaking dragon, ang matinding ahas, ang tinatawag na Diablo o Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, binulag ng may kapangyarihan ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo at ng kaluwalhatian ng Mesiyas na siyang larawan ng Yahweh. John 12:31, ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin. 1 John chapter 5 verse 19, nalalaman natin na tayo'y sa kayawi at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Yahweh at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Yeshua. Ito ang tunay na makamangyarihan at ang buhay na walang hanggan. Kanina, ating nabanggit ang puno ng kasamaan sa Satanas. Ang aklat ng Isaias, narito ang tinutukoy ang walang iba ang kalaban na puno ng pride. Isaiah chapter 14 verse 11 up to 15. Ang iyong kahambugan, pride, ang nababasa sa Siol, pati ang tunog ng iyong mga biola, ang iod ay nangangalat sa ilalim mo at tinatakpan ka ng mga uod. O siya, ano nga ang nangyari sa kanya? Ang iyong kahambugan o ang iyong pride ay nababas sa Siol, pati ng tunog ng iyong mga biola. Ang uod ay nangangalat sa ilalim mo at tinatakpan ka ng mga uod. See? Ano't nahulog ka mula sa langit? O tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampas sa langit, aking itataas ang aking luklukan. Sabi ni Satanas sa itaas ng mga bituin ng Yahweh. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kadudulu-duluang bahagi ng hilagaan. Sa verse 14, ako'y sasampas sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ngayon, may bababa ka. Gayon, may bababa ka sa Siol, sa mga kadulu-duluang bahagi ng hukay. Kitam, talagang gusto niyang makaparihas sa ating manlilika, sa makapangyarihan, ang kataas-taasan. Kaya binagsak siya sa lupa. At antabayanan po natin ang ating pangalawang bahagi. Shalom Aleichem, Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalu Shalom Yerushalayim,
Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Narito po tayo sa pangalawang bahagi. Natatalakayin muli natin ang The 7 Great World End Time Events. Sa hapong ito aking inaasahan na ang 50 na signs na makikita natin ngayon sa ating kapanahunan bago pa bumalik ang ating Mesiyas o tinatawag itong rapture o pagdagit o pagbabalik na muli ng ating Mesiyas sa kadahilan ng ang susunod na panahon ay ang The Great Tribulation, ang pangalawa sa The 7 Great World End Time Events. Ang 50 na signs na makikita natin sa ating ngayong kapanahunan habang iniintay ang pagbabalik ng ating mahal na Mesiyas na mababasa sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 up to 52 ay narito babasahin para sa atin. 1 Korinto 15, verse 15 to 51, narito, pinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayo lahat ay mga tutulog, ngunit tayo lahat ay babaguhin. Verse 52, sa isang sandali, sa isang siklap mata, sa huling pagtulog ng pakak trompita, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay magbubuhay na muli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Anya, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakakotrompeta, sapagkat tutunog ang trompeta at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli sa walang hanggang kasiraan at tayo'y babaguhin. Na ang ibig sabihin nito, ang mga pagtunog ng trompeta, may mga mabubuhay muli, no? Tapos mabubuhay sila muli para mapalitan ang kanilang katawan na dating nasisira, papalitan ng hindi nasisira. Bagamat hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na sila nga ay mabubuhay muli, ang tanging tumatanggap at nanampalataya sa kanyang mga salita na pagdating ng rapture o kapag sundo na sa oras na yon ay bubuhayin una ang mga nangamatay na mayroong sa sarili o sa kanilang katawan na tumanggap sa kanyang mga salita at sa ating mahal na Mesiyas nung sila ay nabubuhay pa. Ganito rin ang tiniyak sa atin sa unang Thessalonica chapter 4 verse 15 up to 17. Anya, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng dakilang Yeshua na tayong mga bubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng ating dakilang Yeshua ay hindi tayo mga uuna
sa anumang paraan ng mga tutulog sapagkat ang ating dakilang Yeshua ang bababa mula sa langit na may isang sigaw ng tinig ng arkanghel at may pakakak o trompeta ng Yahweh. At ang nangmatay, narito na, at ang mga nangmatay sa ating Mesiyas ay unang mga bubuhay na magmuli. Kung gayon, sa verse 17 ng unang Thessalonica, chapter 4, magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang dakilang Yeshua sa hangin. At sa ganito'y sasakan niya tayo magpakailanman. Yaring ang tila darating na tinatawag na rapture o pagdagit o ang pagbabalik na muli ng ating Mesiyas upang sunduin ang lahat ng mga banal ay narito isa sa mga magaganap at dulong-dulo ng ating panahon ngayon kasalukuyan. Ngunit bago pa man dumating ito, narito, isa-isahin natin ang 50 na sinyalis na ngayon atin na itong nakikita sa ating mundo. Medyo ating bibilisan ng kunti at atin na lamang po itong babalikan upang ipaliwanag. At narito ang 50 na sinyalis na tayo nga ay naglalakad na sa kanyang pagbabalik, na ang panahon ay narito na nga sa kanyang mga signs na kanyang ibinigay na siya nga ay babalik at kanya itong iniaral sa atin ayon sa Biblia, sinasabi ng Biblia. Ang una ay mababasa natin sa Lucas chapter 21 verse 11 and Matthew chapter 24 verse 8, ang sinyales ng kalikasan. Ipaliwanag po natin yan. Medyo nag-aantay ng oras, kaya nais natin na ma-accommodate ang 50 ka-signs. Hindi ko lang alam kung matatapos natin ang 50 ka-signs at babalikan na lamang po natin, isa-isahin po natin ang 50 na signs na bakit ito ang tinutukoy ng Biblia upang malaman natin na ang rapture nga ay nalalapit at narito na tayo sa kapanaunang paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. At ano ang magiging kalagayan ng mundo, buong mundo, hindi lang Pilipinas, hindi lang Saudi, kundi buong mundo. Ano ang magiging kalagayan pagkatapos na siya ay umakyat muli na pagsundo at tayo ay kanyang dalhin ang lahat na tumanggap sa kanya, no boundaries. Okay. No religions na ating babanggitin. All those who accept Him as the Almighty of His life, Yeshua the Messiah, His Savior and King, all those ay binigyan ng pagkakataon na siya ay makasama sa kaharian niya. At sa pagsundo niya ay tayo nga ay nais ng makasama. Huwag na natin ambisyonin ang mundo na to pagkatapos na bumaba ang mahal na Yeshua, kasi magiging kaguluhan ayon sa Revelation chapter 6 verse 3. Ito na ang susundan ng Great Tribulation. Ito ang pangalawa sa the 7 Great World End-Time Events ayon sa Biblia. Kung bakit mahalaga na aralin natin upang sa iyon mapatutunahanan natin ang tinutukoy patungkol sa rapture. Kung ang mga sinyalis nito ay atin ang nakikita, ibig sabihin malapit na siyang bumalik. At huwag na tayong tumagal dito sa mundo, kasi ayon pa sa Biblia, ang Great Revelation ay pagsasawayan. Chance din yan ng mga maiiwan sa rapture, chance din sa kanila yan upang sila ay makatanggap pa ng kaligtasan. Pero mahirap na ang panahon na yon. Biro mo, kung halimbawa, parati ko ito binibigay na example, no? Halimbawa, pagdating ng rapture, sinundo yung sumasakay ka ng airplane,
tapos yung pilot nyo sinundo, saan ba pupunta yung airplane na sasakayan mo? Kaya sa verse 3 ng Revelation chapter 2 ay magkakaroon ng maraming mamamatay during those days. Kasi magkakaroon ng kahirapan, magsisimula na rin ang paghahari ng Antichrist na kung saan one government, one religion, one money, isa na lang ang currency. So kung hindi ka magpapatatak ng mark na 666, hindi ka pwedeng bumili o magbinta. Ganun kahirap. At ang nagpapatatak ng ganito, 666, ay wala ng kaligtasan. Yan ay tiyak sa impyerno. Hindi na mapapatawad. Dahil yan ang mark ni Satan. Mark niya yan. Bibigyan siya ng chance sa second Great Tribulation na siya ay maghari. Ang mga maghahari, hindi man siya, pero sa katauhan ng mga tao na hindi naniniwala sa kanya. Kaya nga, kung maaari, antayin natin ang rapture. Yun ang ating focus tayo sa rapture. Kasi pag kaya naiwan tayo, just imagine na lang, yung mundo, pag haharian na ng one president, no, ayon sa Bible, ang patakaran nila walang pagkilala sa mahal na Yeshua. Siyempre sasawayin sila. Ang mga programa nila sasawayin, puk! No. Ilalabas yung trumpet kasi ito 21 na mga salot. Ang dalawa dyan, ang matindi at ang pinakamatindi ay ang pang 15 to 21. Yun ang pinakamatindi. Mayroon pa dito nakapasok sa 13, 12, 13 and 14. Tatlo dyan na tinatawag na trumpet na ipapaihipin. Yan ang tinatawag na before ng bowl. Silyo kasi ngayon, 7 seals tayo. Nandiyan na tayo sa number 1, sa 7 silyo. First 7. And the second 7 is ang trumpet na may tinatawag yan na pag-ihip ng anghel ng mga trumpet. No? 7 trumpets na yan. May bawat isa yan, may pagsasawayan sa mundo. Sasawayan niya. Mayroon nang tinatawag na kung ating babasahin, isa-isahin natin yan next na radio broadcast. Mayroon dyan, 1/3 of the world nasira. You can just imagine, no? 1/3 sa world nasira. 1/3 sa world nagkaroon ng puro dugo. 1/3, no? Ganun katindi. Kaya hindi naman bakit niya ginagawa ito? Kasi tatapusin na nga niya itong mundo. Wala tayong karapatan humarangi kasi sila ang nag-create nito, di ba? So, kung ano ang kanilang plano, masusunod. Kaya lang, ang prepare nila para sa atin sa heaven is walang makakapantay sa kaayusan. Pamilya dapat yan eh. Pamilya tatanggap sa kanya para pamilya din ang makakarating doon. Hindi isa lang ang ang tatanggap sa kanya, tapos dapat pamilya para pagdating doon sa earthly kingdom, kasi magre-reign pa siya sa lupa, pero ipipreserve nga muna, idadagitin para ilagay sa isang place para pag natapos na ang paglalaban-laban nilang dalawa ni Satanas at ng Persa, ay ibabalik sa lupa yung mga kanya. Kasi magre-reign din siya ng 1,000 years sa kalupaan. And then after that, pakakawalan si Satan at maghaharap na sila, magtutuos. That's their final na na war between Satan. Atin yan isa-isahin. And then, yun na yung eternal state. Isa-isahin natin ang 7 Great World End Time Events ayon sa sinabi ng Biblia. Pero nandito pa tayo sa sinyalis ngayon, sa unang silyo. Unang silyo ngayon na nagaganap na. Ang Revelation chapter 6 verses 1 and 2 na pinapaliwanag ko maging noon pang nakaraan. Na ang mga signs na narito na tayo sa first na silyo is the signs of nature, katulad ng nabanggit ko kanina, ang Lucas 21 verse 11 at saka ang Matthew 24 verse 8. Kayo na lamang kasi sa susunod na natin to isa-isahin, no? Ipapaliwanag. Number 2 is the signs of society.
2 Timothy chapter 3 verse 1 and 4. Ang pangatlo, spiritual signs. Ang 2 Timothy chapter 4 verse 34 and Matthew 24 verse 5, verse 11, verse 24. Ang mga false prophets kasama dito. Sa Matthew 24 verse 15, ang gospel o ang ating ngayon ginagawa, ito ay huling hudyat ng mabuting balita. Huling hudyat dahil pag dumating na ang rapture, which is ang dulo ng ating panahon, ang rapture, wala nang gospel. Wala nang mag-aaral. Kasi dinagit na. At tapos ang order, ang instruction na kung tayo ay maiwan, pupunta tayo sa bundok, yung walang signal para hindi tayo mahabol ng mga AI, mga robots, no? Magmamanifest na sila sa pagdating ng panahon na yon. Pero may naririnig nga po ko, nagpupuntahan na daw sa bundok. Yung iba, tatanim, huwag na kasi wala pa nga tayo, hindi pa nga ang last na sign na babalik na ang mahal na Yeshua ay yung Israel, ang Israel. Hindi natin alam kasi kung half of that treaty, kasi 7 years treaty, no? 7-year peace treaty ito na pipirma ng Israel, pero kalahati lang dyan ang ibibigay sa kanya. Dadayain siya kalahati lang dyan. Half lang dyan sa 7 years. We do not hindi natin nililimatahan ang half na yon. It's either 35 years, no? Baka 70 years yan, then half 35 years. Hindi natin nililimitahan yan, no? Kasi hindi natin hawak ang mga ganung tapos hindi natin alam kung half ng 7 o 3.5 kasi maghahari pa nga ang kalaban. So, yung mga taon na yon, tatakbo yan sa Great Tribulation. So, kaya sa signs ng huling hudyat ng gospel, ito na. Kasi ang tinatawag na sa New Testament na form ng salvation is by grace through faith. Ay may limit yan. May ano yan, may panahon yan na matatapos yan. Hindi ito tuloy-tuloy na ganito. Wala tayong magawa kasi ganun ang programa niya. Ayun, pinapauna. Kaya nga po, ina-encourage ko yung mga preachers, no, yung mga pastors, yung lahat ng mga ministers, kung maaari, buksan natin ang Book of Revelation para malaman ng ating mga follower ng mahal na Yeshua. Paano ba ang magaganap sa mundo, no? Kung ito ay maganap na, ibigay natin to sa kanila. Ipangaral natin to sa kanila. Kasi sabi pa nga kung matapos na sa Book of Matthew, hanggat na ang word niya ay dumating na, maibigay na lahat, siyang pagbabalik niya. Paano nga siya makakabalik kung itong Book of Revelation ay hindi natin binubuksan? Buksan na ito para magkaroon ng kaalaman ang lahat ng tao sa buong mundo. Ang Book of Revelation, kung hindi ito bubuksan, hindi makakagawa. Mahal na Yeshua. O di kaya, kung gawin man niya, walang alam yung tao. Saan sila pupunta? Anong gagawin nila? Ano ba ang paghahanda na gagawin? Tayo ang magiging responsible natin yan. Pagdating ng araw, nagpe-preach tayo, tapos hindi natin tinatalakay yung Book of Revelation, mananagot tayo niyan sa kanya. Kasi hindi nalaman ng tao. Pala babalik na siya. Hindi pa alam ng tao kung anong gagawin. Diba? Bilang mga nangangaral ng mga salita, ng kaligtasan, ibuksan natin ang Book of Revelation. Kasi natatakot siya buksan ang Book of Revelation. Bakit niya natatakot? Kung nasa rapture, dadagit ka, diba? Hindi ito nakakatakot. Mas higit na matakot ang bawat isa kung ito'y dumating na hindi mo alam. Yun. Kaya, dapat ito buksan. Dandahan buksan natin ang aklat ng pahayag upang malaman ng tao. Pero mo, ito pala panahon natin, hindi pa nila alam. Huling hudyat na pala ito ng gospel. May katapusan pala ito. No? May boundary pala ito. Matatapos pala ito. Itong ginagawa-gawa na ito. Pag nag-rapture na, kasama ng Holy Spirit, wala na itong gospel. No?
So, katulad ng sa ating din kapanahunan, dahil sa huling hudyat ng mabuting balita na ating ikakalat, kasama ang kanyang pangalan na pagbabangon muli, ang Yahweh at Yeshua, dahil ito'y itatatak sa Great Tribulation sa mga tao niya. Kung si Satan ay magtatatak ng 666, siya naman magtatatak ng 666. Siya naman magtatatak ng Yahweh, Yeshua, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak. Itatatak sa noo. Bakit? Dahil mahirap na ang mga panahon na yun. Hindi mo na kailangan ng Bible, magbibit-bit ka. Wala na yan. Papatayin ka doon. Pag may Bible ka, nakita ka may Bible, nagpipreach ka. Nagpapatuto ka. Papatay ka, sabi ng Bible papatayin ka doon. So, ang isa lang ang place na nararapat ay ang bundok. Hindi naman ngayon magpabundok na. Ano ba naman yan? May naririnig ako ng bundok nagtanim. Ano ba yan? Hindi ganyan. Meron bang huling signs ang Israel? Tutukan natin. Kasi, ang ginagawa ngayon ng Israel, ang present na estado ng Israel ngayon, ay naghahanda na para sa third temple. Saan dyan sila gagawa ng lilinis ng kasalanan. So, kung maglilinis sila ng kasalanan at handa na lahat, ang sukat ng building, ang mga materials, ang mga gagawa doon sa paglinis ng kasalanan, ito, isang sinyalis na papunta na nga na gagawin kasi after half ng kanilang peace treaty, after that, ay magkakaroon ng aagawin yan sa kanila warasi-wasi niyang ginagawa nila ng Antichrist, papasok dyan. Yun. Rapture. Kaya yun. Asan natin? Naku, nasa naman pa lang tayo. Pangatlo. Sige lang. Atin pa itong talakayan. Dito tayo nagtatapos at paalam. In the afternoon is the hour of great